Kumusta mga brad? Marami nga po natuwa na sa wakas nilabas na rin ni SYM ang kanilang pangmalakasang 400cc na adventure scooter na pantapat di umano sa EDB 350 ni Honda. Pagdating nga po sa displacement, di hamak na mas lamang talaga itong si SYM. 400cc siya tapos kay Honda naman 350 lang. Kaya pagdating nga po sa usaping expressway legal, nakabukol na agad si SYM ADX TG400. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, sinasabi nga po ng ilan ko ikumpara doon sa EDB 350, dito na lang daw sila sa SYM ADX TG400. Pinakarason nga po nila, pasok sa expressway. Yung isa kasi medyo alanganin talaga. Pero syempre depende pa rin yun sa tao. Depende pa rin yun sa brand na trip niya. Kasi kahit sabihin mong 350 lang yan, marami pa din naman ang bibili dyan. Hindi naman po kasi lahat ng bibili niyan ay papasok lang sa expressway. Yung iba dyan gagawin lang panghakot ng palay. Panis. Pero ang tanong nga po ngayon, sino ba sa kanilang dalawa yung may affordable na presyo? Hindi naman po kasi natin may pagkakaila na quality din talaga ang gawang SYM. Ang SYM po ay hindi gawang China, gawang Taiwan po. At yung brand nga po na yan, marami na pong napatunayan. Kaya kung sakaling ito yung pipiliin mo, talagang panalo. At kung mas mura pa siya, talagang panalo ka. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang napakaangas na SYM ADX TG400 na mayroong 399 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Ito nga din po ay powered by Hyper VVS or Variable Valve System na mas pinalakas na makina at mas pinatipid pa sa gasolina. Naka-electronic fuel injected at ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay mayroong 35 horsepower at 7,000 RPM, 37.2 Nm of torque at 5,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala pa po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 13 liters fuel tank capacity at wala din po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong ito nga po ay mayroong 120 by 70 by 15 sa harap at 150 by 70 by 40 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap, single disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, ito nga po ay may ABS, dual channel ABS. Pero syempre may pupuna pa rin dyan. Sasabihin, bakit naka-single disc brake lang sa harap? Ang kanyang seat height ay mitaas na 790mm at 116mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 213 kilograms. So hindi rin po talaga basta-basta yung bigat niya. Mabigat din talaga siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At kung titignan mo nga po siya kapag nakaharap, may karakter din talaga yung itsura niya. Yung DRL nga po ay para siyang pangil. Ayon po kasi mismo sa SYM, ito nga po ay inspired doon sa Smilodon or Sabertooth. Isang uri nga po ng hayop na matagal nang nag-extinct. Pero kung sa biglaang tingin lang din, para siyang bigote na Master Pogi. Ang kanyang gauge panel ito nga po ay naka-colored LCD display na maganda nga din po yung pagkagawa nila. Syempre as usual, ito nga po ay naka-keyless din. At hindi rin po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At meron din po itong TCS or Traction Control System. Alam nyo na kung ano yun. At ito, paniguradong alam na alam nyo talaga to sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng upside down fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng monoshock na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito, ang kanyang lagayan ng istalyon. At nakakalungkot mang sabihin, wala siyang ganun. Wala siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, wala din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check, ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa,
ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito, ayoko na lang mag-talk. At regarding man po sa kanyang presyo, hindi pa po nila nire-reveal. Sikreto para Vivo. At kung magkataon nga po na mas mura ito kung ikumpara doon sa EDV 350, malamang ito talaga ang pipiliin ng mga tao. Pero kung wala kang pambili, hindi ka kasali. Marami na tayo. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na naman sa baba. Okay, bye.